Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 23. At si Pablo, na tumititig na mabuti sa Sanhedrin, ay nagsabi, "Mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito." At ipinag-utos ng dakilang saserdoteng si Ananias sa mga nalalapit sa kanya na siya'y saktan sa bibig. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Pablo, "Sasaktan ka ng Diyos, ikaw na pinaputing pader, at nakaupo ka baga upang ako'y hatulan mo ayon sa kautusan, at ako'y sinasaktan mo ng laban sa kautusan?" At sinabi ng mga katayo sa malapit, "Nilalait mo ang dakilang saserdote ng Diyos?" At sinabi ni Pablo, "Hindi ko nalalaman, mga kapatid na lalaki, na siya'y dakilang saserdote, sapagkat nasusulat, huwag kang magsasalita ng masama sa isang pinuno ng iyong bayan." Datapwat ng matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduseo at ang iba'y mga Fariseo, ay sumigaw siya sa Sanhedrin, "Mga kapatid na lalaki, ako'y Fariseo, anak ng mga Fariseo. Ako'y sinisiyasat tungkol sa pag-asa at pagkabuhay na mag-uli ng mga patay." At nang masabi na niya ang gayon, nangyari ang isang pagtatalo sa mga Fariseo at sa mga Saduseo, at nagkabaha-bahagi ang kapulungan. Sapagkat sinasabi ng mga Saduseo na walang pagkabuhay na mag-uli, ni anghel, ni espiritu, datapwat kapwa pinaniniwalaan ng mga Fariseo. At nagkaroon ng malaking sigawan, at nagsitindig ang ilan sa mga eskriba na kakampi ng mga Fariseo, at nakikipagtalo, na nagsipagsabi, "Wala kaming masumpungang anumang kasalanan sa taong ito. At ano kung siya'y kinausap man ng isang espiritu o ng isang anghel?" At nang magkaroon ng malaking pagtatalo, sa takot ng Pangulong Kapitan na baka pagwaray-waray nila si Pablo, ay pinapanaog ang mga kawal at ipinaagaw siya sa gitna nila, at siya'y ipinasok sa kuta. At nang sumunod na gabi, ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Laksan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma." At ng araw na, ay nangagkatipon ng mga Hudyo, at sila'y nangagpanata sa ilalim ng sumpa, na nagsisipagsabi na hindi sila kakain ni iinom man hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. At mahigit sa 40 ang mga nagsipanumpa ng ganito. At sila'y nagsiparoon sa mga pangulong saserdote at sa mga matanda, at nangagsabi, "Kami ay nangagpanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa, na hindi titikim ng anuman hanggang sa mapatay namin si Pablo. Ngayon nga, kayo pati ng Sanhedrin ay magpahiwatig sa Pangulong Kapitan, na siya'y ipapanaog niya sa inyo, na waring ibig ninyong mahatulan ng lalong ganap ang sakdal tungkol sa kanya. At kami, bago siya dumating, ay nangahanda upang siya'y patayin." Datapwat ang anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pablo ay narinig ang tungkol sa kanilang pagbabakay, at siya'y naparoon at pumasok sa kuta at isinaysay kay Pablo. At tinawag ni Pablo ang isa sa mga senturyon at sinabi, "Dalhin mo ang binatang ito sa Pangulong Kapitan, sapagkat siya'y may isang bagay na sasabihin sa kanya." Kaya't siya'y kinuha at dinala siya sa Pangulong Kapitan at sinabi, "Tinawag ako ng bilanggong si Pablo, at ipinamanhik sa aking dalhin ko sa iyo ang binatang ito, na may isang bagay na sasabihin sa iyo." At tinangnad siya ng Pangulong Kapitan sa kamay,
At pagtabi ay lihim na tinanong siya, "Ano yaong sasabihin mo sa akin?" At sinabi niya, "Pinagkasunduan ng mga Hudyo na sa iyo'y ipamanhig na iyong ipapanaog bukas si Pablo sa Sanhedrin, na waring ikaw ay may sisiyasating lalong ganap tungkol sa kanya. Huwag ka ngang palamuyot sa kanila, sapagkat binabakayan siya ng mahigit na 40 katao sa kanila, na nangagsipanata sa ilalim ng sumpa, na hindi kakain ni iinuman hanggang sa siya'y kanilang mapatay. At ngayon, nangahahanda sila na nangaghihintay ng pangako mo." Kaya't pinaalis ng Pangulong Kapitan ng binata na ipinagbilin sa kanya, "Huwag mong sasabihin sa kanino man na ipinahiwatig mo sa akin ang mga bagay na ito." At kanyang tinawag ang 2 sa mga senturyon at sinabi, "Ihanda ninyo ang 200 kawal upang magsiparoon hanggang sa Cesarea, at 70 kabayuhan at 200 sibatan sa 3 oras ng gabi." At pinapaghanda niya sila ng mga hayop upang mapagsakyan kay Pablo, at siya'y maihatid na walang panganib kay Felix na gobernador. At siya'y sumulat ng isang sulat na ganito, "Si Claudio Lysias, sa kagalang-galang na gobernador Felix, bumabati. Ang taong ito ihinuli ng mga Hudyo at papatayin na lamang sana nila nang dumalo akong may kasamang mga kawal, at siya'y iniligtas ko nang mapagtantong siya'y isang taga-Roma. At sa pagkaibig kong mapag-unawa ang dahilan kung bakit siya'y kanilang isinakdal, ay ipinanaog ko siya sa kanilang Sanhedrin, na nasumpungan ko na siya'y kanilang isinasakdal sa mga suliranin tungkol sa kanilang kautusan, datapwat walang anumang sakdal laban sa kanya na marapat sa kamatayan o sa panikala. At nang ipakilala sa akin na may banta laban sa taong iyan, ay ipinadala ko siya agad sa iyo, na aking ipinagbilin din sa mga sa kanya'y nangagsasakdal na mga salita sa harapan mo laban sa kanya. Kaya't ang mga kawal, alinsunod sa iniutos sa kanila, ay kinuha si Pablo at dinala siya sa gabi sa Antipatris. Tatapwat ng kinabukasan, ay pinabayaan nilang samahan siya ng mga kabayuhan at nakagbalik sa kuta. At sila, nang sila'y magsidating sa Cesarea at maibigay ang sulat sa gobernador, ay iniharap din si Pablo sa harapan niya. At nang mabasa niya ito, ay itinanong niya kung taga saang lalawigan siya, at nang maalamang siya'y taga Cilicia, "Pakikinggan kitang lubos," ang sabi niya. "Pagdating naman ng mga nagsisipagsakdal sa iyo," at ipinag-utos na siya'y ingatan sa palasyo ni Herodes.